kaya Kim Paulandia? Nako, sabi nga ganon. Miss na agad daw ni Paolo si Kim. Kaya ito na yung pinag-uusapan natin na nag-breakdown muna ito si Kim sa kanyang show para sundan si Paolo Abilio sa Paris. Totoo ba yan, Kim Paulandia? Kasi usap-usapan ngayon sa fandom ng Kim Paulandia ang posibleng pagkawala ng ilang live shows o pagkawala ni Kim sa kanyang mga live shows. Ayun na sinasabi ko sa inyo. Nabantayan ninyo magmula bukas si Kim at hanggang sa showtime, dahil pag hindi na nakita dyan si Kim, ay nako, 3 lang yan. Si Kim ay gumagawa ng panibagong endorsement. Si Kim ay umalis na at nag-abroad na. Si Kim ay nagsimula ng mag-training. O, gawin na nating pang-4. Si Kim ay nasa Paris na kasama ni Paolo Abilino na hindi naman katakataka. Pero mahirap kasing mag-predict pag wala pang mga resibo eh. Ito kasi mga nasa paligid kasi ni Kim, talagang ingat na ingat sila. Bakit ba kasi? Ingat na ingat kayong wag maglabas ng mga resibo. Samantalang obvious na obvious naman itong dalawang ito. Alam nyo, pinanggigigil nyo lang talaga yung Kim Paulandia sa pananabik eh. The more na tinitipid nyo ang mga yan, the more na nag-aabang yan ng mga resibo. At for sure, isa sa mga araw na to malalaman na natin 'yan. Pero nga, yung diskusyon nga kung ito ba ay hiwalay si Kim, hindi ito yung project na sinasabi hindi ito yung project na magkasama ang Kim Pao. Yung pagte-training ni Kim, or ito ay project na magkasama sila ni Paolo, hindi pa natin alam. Tanging ang Ignacia lang at ang production ang makakapagsabi niyan. But for the meantime, enjoy muna natin ang lalabas na serye sa Lunes ng dalawang ito. At syempre doon sa mga nasa abroad na mapupuntahan ng world tour. Gwapo talaga ni Will Ashley. Oo nga. Okay, magbasa tayo ng comment kung anong kanilang napupusuan. Sabi ni Sir EJ, out of the country daw si Kim at solo lang umalis. Si Pao lang po ang perfect sa mata ko. Sabi ni Leandro Cedric 5338, manifesting maraming magpapalala. Magpapalala kay Ray. Talaga. Oh. Ayun. Teka muna, umalis si Kim? Talaga? Kailan? Kailan siya umalis solo? Meron ba? Kasi napanood ko lang yung ang napanood ko lang yung kay yung unang meron na bang si EJ? Meron naman siya panibagong alive na nagsasabi kasi nakita ko lang yun nga nandoon siya sa office, di ba sinabi niya na magti-training na daw si Kim at sa abroad ganyan taalis, and then sinabi niya nga di ba na pagdating ni Kim at ni Paolo sa Pilipinas, magsisimula na silang mag-prepare para sa kanilang world tour. Yon, kung sinabi ni EJ na sabay silang darating, baka okay, yun na yon. Pero umalis daw si Kim 2 weeks mo wala, sabi ni EJ, para sa training niya kasama na bakasyon. Nakabili na ako ng ticket para sa concert, sabi ni R. Diestro. And Eve Del Rosario, sabi ni EJ, nasa abroad daw ang Kim at Pao. Pero di sinabi kung saan country, basta security ni Kim, kaya kanya na lang sinadilo. Oo nga. Well, whatever, kung magkasama sila di masaya. Kung hindi, baka nire-respeto lang ng dalawang itong space bilang sila ay merong kanya-kanya silang responsibilidad bilang mga artista. Katulad niya, magti-training si Kim para sa project na hindi pa naman sinasabi kung project ito ng Kim Pao or yung kay Kim lang. Ano kaya ito? Ano kaya ang project ito? Movie ba ito? Pagkakaalam ko movie ba? Or teleserye? Mga ganun. Abangan na lang natin. Mukhang, ano ba ang training ito, Kim? Ikaw ba ay flight attendant? Mga ganun. Pero syempre. At tinarkilan nyo ba ang eroplano para maging... Pero hindi, ang training sa flight attendant, madali lang naman eh. Ang pinakamahirap na training dyan ay ito, swimming. Martial arts. Yan, kung ikaw man yung athlete, yan, mahirap na training yan. Talaga kinakailangan ng ilang linggo. Pero kung 2 weeks na training yan, pero teka muna, ang 2 weeks na yan ang 2 weeks na yan ay para sa bakasyon at para din naman sa training ni Kim. Okay, bahala na kung anong makikita natin sa mga susunod. Ang importante, hindi kayo nawawala ng ayuda ng mga balita tungkol sa Kim Pao. At wag nyo na deadmahin nyo na yung mga
yung mga nagninega, deadmine nyo na. Yan sila eh, hayaan nyo na. The more na in-entertain yung thought na yan na may nagninega, the more na nagagalit kayo at nakakapag-isip kayo ng masama sa isang tao. Hayaan nyo sila. Si Kim hindi naman siya ganun, good vibes siya eh. Diba? Medyo sikilin nyo ang inyong mga damdamin. Wag muna. At dahil dyan, Vern Punsalan, project ng Kim Pao as per Sir EJ. Eto naman, sabi naman ganon, project daw ng Kim Pao ang training ni Kim. Ayun. Abigail 13, meron po kanina sa TikTok live, sinabi ni Sir EJ na magkasama sila ni Kim. Hindi pa kasi nakakapag-check ng social media. Anyways, teka, babatiin ko muna yung aking mga friends na nanonood, yung aking mga team replay ng mga friends. May lumabas na showbiz balita tungkol kina Kim Chiu at Paolo Avellino na parang magbe-break muna si Kim sa ilang live shows, kaya nagkaroon ng chika na baka sundan niya si Paolo sa Paris, France. Pero ayon sa mga ulat, hindi ito kumpirmadong dahilan. More on haka-haka lang ng fans. Ano talaga ang nangyayari? Nasa Paris, France si Paolo dahil may ginagawa siyang project o pelikula kasama si Nadine Lustre. Dahil doon, pansamantalang magkahiwalay muna ang love team na Kim Pao. May mga fans na nag-iisip o nagmamanifest na baka pumunta rin si Kim sa Paris para mag-training o makasama si Paolo, pero walang opisyal na kumpirmasyon na susunod talaga siya roon. Isa pang good news sa kanila, ang series nila na The Alibi ay lalabas sa primetime slot sa TV, kaya busy rin si Kim sa preparation nito. Totoo, nasa Paris si Paolo para sa project. May chika, baka sundan ni Kim, pero wala pang official confirmation na umalis siya sa shows para sumunod sa Paris. Mostly fan speculation lang. Sa balitang magbe-break muna sa ilang shows si Kim Chiu at may chika na susundan niya si Paolo Avellino sa Paris, mukhang typical showbiz speculation lang ito sa ngayon. Narito ang masasabi ko. Number 1, normal sa showbiz ang ganitong chika. Kapag may sikat na love team o malapit na celebrities, mabilis talagang gumawa ng kwento ang fans at entertainment media, lalo na kung magkalayo sila dahil sa trabaho. Number 2, posibleng coincidence lang ang schedule. Kung may break si Kim sa shows, maaring dahil lang ito sa bagong proyekto, pahinga, personal na travel, hindi agad ibig sabihin na para sundan si Paolo. Number 3, fan excitement ang nagpapalakas ng rumor. Malakas ngayon ang suporta ng fans sa Kim Pao, kaya kahit maliit na detalye tulad lang travel o break sa schedule, nagiging malaking balita. Number 4, hanggat walang opisyal na kumpirmasyon, rumor pa rin ito. Sa showbiz, mahalagang hintayin ang opisyal na pahayag ng artist o management bago paniwalaan na totoo ang isang kwento. Sa madaling sabi, posibleng may travel o break si Kim sa shows pero walang malinaw na ebidensya na talagang susundan niya si Paolo sa Paris. Mas mukhang fan speculation at showbiz buzz lang muna ito. Number 1, malakas talaga ang epekto ng love team culture. Sa Philippine entertainment industry, napakanakas ng konsepto ng love team. Kapag dalawang artista ang nagkaroon ng magandang chemistry sa proyekto, mabilis silang sinusuportahan ng fans hindi lang sa screen kundi pati sa totoong buhay. Sa kaso ni na Kim Chiu at Paolo Avellino, maraming fans ang nakapansin ng natural nilang chemistry sa mga interviews, guestings at projects. Dahil dito, bawat galaw nila, kahit simpleng travel o break sa schedule, nagiging malaking usapan. Kapag may balita na maaaring sundan ni Kim si Paolo sa Paris, maraming fans ang agad kinikilig at umaasang may romantic story sa likod nito. Number 2, hindi lahat ng showbiz rumors ay agad na totoo. Sa totoo lang, normal lang sa entertainment industry ang ganitong klase ng speculation. Minsan, ang isang maliit na detalye tulad ng pag-absent sa show o pag-travel sa ibang bansa ay nagiging malaking balita. Posibleng maraming dahilan kung bakit magbe-break muna si Kim sa ilang commitments. Pahinga matapos ang sunod-sunod na trabaho, paghahanda para sa bagong project, personal travel o vacation, family time. Kaya hindi agad masasabi na ang dahilan ay para sundan si Paolo. Number 3, posible ring fan narrative lang ito.
Ang isa pang interesting na bagay ay kung paano gumagawa ng sariling narrative ang fans. Kapag gusto ng fans ang isang love team, minsan sila mismo ang nagbubuild ng story, parang real-life romantic plot. Halimbawa, si Paulo nasa Paris, si Kim may break sa schedule. Fans, baka susunod siya. Hindi ito masamang bagay, sa katunayan, bahagi ito ng fan engagement. Pero mahalagang tandaan na hindi lahat ng fan theory ay nagiging reality. Number 4, posible ring coincidence lang ang timing. Sa entertainment industry, madalas nagkatataon lang talaga ang schedules. Maaring ang project ni Paulo ay sa Paris habang si Kim naman ay may sariling schedule adjustments. Kung sakaling pumunta man si Kim sa Paris, hindi rin agad ibig sabihin na para kay Paulo iyon. Maraming celebrities ang nagta-travel para sa photoshoots, endorsements, personal trips, fashion events, training o workshops. Sa madaling sabi, ang balitang ito ay masasabing kombinasyon ng fan excitement, showbiz rumor at curiosity ng publiko. Hanggat walang opisyal na kumpirmasyon mula kina Kim Chiu o Paulo Avellino, mas mabuting tingnan ito bilang isang interesting na chika kaysa isang siguradong pangyayari. Marami pang pwedeng idagdag na pananaw sa balitang magbe-break muna sa ilang show si Kim Chiu habang nasa Paris si Paulo Avellino. Narito ang ilang mas malalim na punto na pwedeng isaalang-alang. Number 1, posibleng strategy din ito sa publicity. Sa showbiz, hindi lang talento ang mahalaga, malaki rin ang papel ng publicity at hype. Kahit hindi planado, kapag nagkaroon ng ganitong balita o chika, tumataas ang interes ng publiko. Kung pinag-uusapan ng dalawang artista, mas nagiging visible sila sa media at nakakatulong iyon sa kanilang mga projects tulad ng bagong series, pelikula o endorsements. Number 2, malaki ang epekto ng social media. Ngayon, mas mabilis kumalat ang balita dahil sa social media. Isang post, comment o screenshot lang ay pwedeng maging viral rumor. Halimbawa, may napansing pagbabago sa schedule ni Kim, may nakita sa post or story ni Paulo sa Paris, may fan theory na nabuo. Minsan, fans mismo ang nagdudugtong-dugtong ng mga impormasyon, kaya lumalabas na parang totoong story kahit hindi pa kumpilmado. Number 3, professional commitments pa rin ang priority. Kahit pa may personal na closeness ang dalawang artista, kadalasan trabaho pa rin ang pangunahing dahilan ng kanilang travel o schedule changes. Si Paulo ay maaaring nasa Paris para sa filming, collaboration o international project. Samantala, si Kim naman ay may sarili ring commitments sa TV, endorsements at hosting. Ibig sabihin, hindi madaling basta iwan ng trabaho para lang sundan isang tao, lalo na kung parehong busy ang dalawang artista. Number 4, pinapakita rin ito kung gaano kasikat ang Kim Pao. Ang dami ng usapan tungkol sa kanila ay indikasyon na malakas ang fanbase nila. Hindi lahat ng celebrity pair ay nagkakaroon ng ganitong level ng public interest. Kapag maraming fans ang nag-iisip o umaasang may romantic development sa kanila, ibig sabihin, effective ang chemistry nila sa screen at sa public appearances. Number 5, posibleng simpleng pagkakaibigan lang sila. Isa ring importanteng punto, maaaring magkaibigan lang talaga sila. Sa entertainment industry, normal na maging close ang mga artista dahil sa matagal na trabaho at projects na pinagsamahan. Minsan, ang natural na closeness ay napagkakamalang romantic relationship dahil sa kilig na nararamdaman ng fans. Ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa travel o schedule break. Ipinapakita rin ito kung paano gumagana ang showbiz publicity, fan culture at social media influence sa paghubog ng mga kwento tungkol sa mga artista.